Ilalagay ko na po ang mantika. Ilagay ko po ang bawang. Paghalo-haloin. Sabay na rin ang sibuyas. Gisahin po habang mangamoy. Mabango siya. Aroma. Yan po ang hinahanap natin, yung aroma. Huwag mo natin susunugin yung bawang kasi masyadong mapait. Tamang luto lang ba? Ilagay na po natin ang chicken wing. Pagkatalohin para mag-isa. Masarap po yung gisang-gisa para mawala ho yung lasa. Lagyan po natin ng paminta. Estimated lang ho. Ako ho, marami akong maglagay ng paminta. Sa inyo po, kayo nang bahala magtimpla. Halo-haloin ulit. Para magsama-sama ang lasa. Siyempre, huwag natin kalimutan buksan ang exhaust. Para hindi tayo mga bigas. Ito ang aming penne rigati from Goody. Goody, baka naman. Lagay na ho natin ang penne from Goody. Bali ho, 500 grams yan na nagtira pa ako ng konti. Binali ko doon sa lalagyan. Hindi ko pa inubos kasi masyadong marami. Naisipan ko mong gumawa ng sopas kasi po huling taglamig na ngayong linggo. Yung hotdog po, hindi ko pa naigisa. Pero siyempre, mamaya na yan. Madali lang malutong hotdog. Baka maduhog siya. Lagyan ko lang mainit na tubig. Hanggang sa kumulo siya. Medyo malaki ho ang aking kamay. Pasensya na kayo. Hindi yung makita ang aking tulo. Kumulo. Yan ho ang secret. Kailangan may ininit kayong tubig para mabilis kumulo. Hindi yung talagang maubos ang gas nyo. Akin pong takpan at pakuluin. Maya-maya po i-check natin kung luto na siya. Okay? Lagyan na natin ng Knorr cubes. Chicken cubes. Knorr! Baka naman. Pati ba ang kulay ng Knorr cubes? Chicken. Pag medyo black po, ano yan? Beef. Beef. Knorr ko to. Hinaan po natin ang apoy baka masunog. Simmering. Pan ko po ulit. Yan po, makulong-kulo na po siya. Tuloy natin ang maigi yung pasta na maging al dente.
O, dagdagan po natin ng tubig. Tubig ba? Hindi, mabilis kumulo pag mainit ang tubig. Dagdagan po natin ng isa pang Knorr cube. Ayan, kasi siyempre, sopas to, maraming sabaw. Paghalo-haloin po. Yummy. Ayan po, ilalagay ko na po ang hotdog. Nahuli ko po talaga, hindi ko muna siya ginisa kasi baka masunog. Pakuluin natin. Saglit lang. Susunod ko na po ang cream. Wala po pala kaming cream. Ibap na lang. Ganito po kalit ang ibap. Ganito po kalit ang ibap dito. Mura lang po ang ibap dito. Noon sa man. Bali. Yan, ilagay ko na po. Yummy. Tikman nyo kung okay na ba yung asin, paminta, kailangan bang anghang, or kung gusto nyo po, lagyan ng cream para medyo malapot siya. Nasa sa inyo po. Yan mo, dahil may sopas tayo, kailangan maglaga ako ng itlog. 1, 2, 3, 8 po ang lalagayin namin kasi 4 kami kakain. Pinda dalawa. After 10 minutes, 10 minuto ang standard na pagluto ng itlog. Well done siya. Heard? Well done. Okay, antayin natin kumulo. Takpan ko po muna. Dandaan sa pagtikim, mainit pa. Mapapasong labi nyo. Halos 5 litro tubig na po na ilagay ko. Good for 10 katao po ang sopas na ito. Pwede ito sa mga pinaglalamayan. Lagyan natin ng asin. Marami ko kami maglagay ng asin kasi medyo matamis ang asin dito. Lalagyan ko rin ng kunting patis. Manila. Patis. Yummy. Pag kumulo, ilalagay ko na ang ginayat na carrots. Kasi medyo matigas yung carrots kaysa sa repolyo. Ayos! Pakuluin po natin. Ilalagay ko ng carrots. Siyempre po, medyo makakapal lang na julienne ang pagkakaiwan niyo. Pag medyo malambot na yung carrots, pwede na ilagay yung repolyo. So, pas na siya. Para pagising ng mga tropa natin, makahigop sila ng mainit na sabaw. Okay, antayin po natin kumulo. Pag kumulo, ilagay ang repolyo, patayin ang apoy, tapos ang usapan. Okay?
Yan po, luto na ang carrots. Pwede nating ilagay ang nagayat na repolyo. Hindi na natin kailangan pakuluin kasi mabilis lang maluto ang repolyo. Okay? Pagkahalo, patay ng apoy. Pinatay ko ng apoy bago haluin. Yan. Tama ka na. Kain na. Maraming salamat.